Kinabukasan, kiliti ng sinag ng araw sa kanyang mukha ang gumising kay Herlene. Nakayakap siya kay King. Pareho silang hubad sa ilalim ng kumot. Tulog pa ito. Hinalikan niya sa pisngin nito. Kaagad gumising iyon sa binata. "Good morning," sabi niya. "Good morning." Hinaplos nito ang pisngin niya at ngumiti. "Sabihin mo ulit sa akin." Natawa siya. 100 ulit ko na yatang nasabi sa'yo ah. Dapat ka nang bumangon. Hindi ba final day na ngayon ng golf at tournament ninyo? To hell with the golf tournament. Tell me again. I love you. Hinapit siya ng yakap ni King. God, I love hearing you say that. I was so scared. Isipin lang na tuluyan kang mapunta sa iba. Sino man sa mga lalaki sa club. Nang sabihin mong napili mo na si Philip at nalaman mong hindi siya totoong bakla, I died 1,000 deaths. Ang totoo, noon ko pa alam na ikaw ang mahal ko. Pinipilit ko lang ang sarili kong may magustuhan sa kanila. Pero wala talaga. I felt nothing but fondness for most of them. Amin niya. Maraming pera mga yon. Sinalubong nito ang mga mata niya. Natawa siya. Alam ko, pero wala siguro talaga kapalaran ko na makapag-asawa ng mayaman. Ikaw ang iniibig ko. Puso ang sinunod ko. Wala ning isa mang pagsisisi kahit paulit-ulit pa niyang sabihin ito. Hinalikan siya nito sa ilong. Hindi. Mayaman pa rin ang mapapangasawa mo. Naalarma si Herlene sa narinig. Walang plano mag-propose ng kasal si King sa kanya. Pagkatapos na naganap ng napakalipas na gabi, ipinagtatabuyan pa siya nitong mag-asawa ng mayaman. Kunot noong hinarap niya ito. Anong ibig mong sabihin? Honey, mayroon akong mga bagay na dapat ipagtapat sa'yo. Pero ipangako mo munang hindi ka magagalit. Promise? Paniniguro ni King. Bigla niyang inalis ang yakap dito. Paano ako makakapangako kung hindi ko pa alam ang gusto mong sabihin? Diyos ko, King, may asawa ka na ba? Maguguho yata ang mundo niya. No, hindi yun. Napaunat na rin ng higa ang binata. Nabitin sa ere ang pagguho ng mundo ni Herlene. Nakasilip ulit ang ligaya. Ang ibig kong sabihin, well, hindi ako naging tapat ng lubusan sa'yo. Naningkit muli ang mga mata ng dalaga. Saan? Kumuha ito ng buwelo. Hindi lang ako kaibigan ni Banjo at Alfonso. Mga pinsan ko sila. So? Marami pa. Tumikim ito. Si Lolo Ogie ay may 4 na apong lalaki. Kami iyon ni Banjo at ang kuya ko na nasa abroad ngayon. Actually, brother ko sinasabing absent sa grupo ng club. Si Kuya Jeffrey. Isang lalaki at isang babaeng anak ni Lolo Ogie. Ang daddy ni Banjo at ang mami ko. Pastrana ang middle name ko. Si Lolo Ogie ay patriarch ng mga Pastrana. Sa kanyang rest house, hindi siya pensyonado lang. Mayaman siya. Napanganga si Herlene. Si Lolo Ogie, Mil. Oo, kaya lang siya naroon sa shop dahil yun ang unang bahay nila ni Lola Martha nung nagsisimula pa lamang sila. Sentimental si Lolo at humble. Kung saan siya nagsimula ay doon pa rin siya bumabalik-balik. Lalo siyang napanganga. Rumihistro lahat ng sinasabi nito sa kanyang isip. Bakit ka gumagawa lang ng inukit na kahoy kong hobby? Arkitekto talaga ako sa London. Amin ito. Ngayong lubusang tumimo sa kanyang isip ang pinagtapat ni King, sumulak ang galit ni Herlene. Napalundag siya sa kama. Hila ang kumot na itinakip sa hubad na katawan. Nagsinungaling ka sa akin. Binayaan mong isipin kong isa ka lang na simpleng iskultor at si Lolo Ogie naman ay ordinaryong pensyonado. Gayong ang totoo pala. Honey, I'm sorry about that. But now, matutupad ng talaga ang plano mong makapag-asawa ng mayaman. Ano man ang rason, saan mo man gagamitin ang pera, kaya kitang suportahan. Paliwanag nito. Pero hindi na niya naririnig iyon. Isa pang realisasyon ang pumasok sa kanyang isip.
Ibig mong sabihin, may alam din dito sina Banjo at Alfonso? Hindi naging komportable si King sa sagutin ng tanong niya. Honey, may alam nga sila. Oh dear God, nakakahiya. Nawala ang dugo sa mukha ng dalaga. Gusto niyang maglaho at lumubog sa lupa. Sa halip ay binunto niya ang galit kay King. Get out of this room, now! Ayaw ko nang makita ka pa ulit. Pinagtagis niya mga ngipin para pigilan ang pag-iyak. But honey, I love you. Love? Love? Hindi mo alam kahulugan ng ibig sabihin nun, King. Labas! Sigaw niya. Okay, aalis ako. Bibigyan muna kita ng ilang sandali para kumalma. Alam ko nagkamali ako at humihingi ako ng patawad, pero tumuro ang daliri niya sa pinto. Out! Okay. Natatarantang sabi ng binata. Kaagad isinuot ang pantalon at binitbit ang mga gamit. Bantulot pa sana itong lalabas at plano pang lapitan at yakapin si Herlene, pero ang nanlilisik niyang mga mata ang pumigil dito na gawin iyon. Nang mapag-isa ay baka bumangon ang luha niya. Humagulhol siya ng parang hindi na mauubos ang luha. Tingin niya sa sarili ay napakalaking tanga. Pinagsisihan niya ang naisipang plano, ang pagpunta dito sa Davao, ang lahat-lahat. Dapat ay nag-isip muna siyang maigi. Hindi nagpadala sa dikta ng isip at sumugo dito sa Davao sa paniniwalang ang nangyayari sa ibang tao ay pwede rin mangyari sa kanya. Paano niya nagawang hiyain ng sarili? Dahil sa mga kapatid? Unti-unti, ang hagulhol ay nagiging hikbi. Pinahid niya ang luha. It was worth the try anyway. Kahit ano ay susubukan niya para sa mga kapatid. Aalis na siya rito sa Davao, kaagad. Hindi niya kayang magharap ng sino man kina Banjo at Alfonso, pati na si Lolo Ogie. Lalong nalunod sa kahihiyan ng dalaga sa takot na baka lahat ng mga lalaki sa club ay alam ang... Bago pa siya maiyak ulit, kumilos na siya at hinila ang luggage niya sa isang sulok. Nang mailagay ni Herlene sa likod ng kotse ang mga gamit ay siya namang labas ni Steve. Binati siya ng magandang umaga ng lalaki. Maglalakad-lakad ako. Gusto mo bang sumabay? Teka, aalis ka na ba? Nakatingin nito sa luggage na nasa compartment ng kotse. Pinunasan niya mga mata ng tissue at pinilit ngumiti. Oo, tapos na ang ibinigay na oras sa akin. Hinahanap na ako sa opisina. Pagdadahilan niya. Herlene, umiiyak ka ba? What's wrong? Hindi. Allergic lang talaga ako sa hamog kapag ganitong medyo maaga pa. Pagkatapos ng paalamanan ay isinara na niya ang bintana ng kotse at pinasibad ang sasakyan. Hindi na siya tumigil para daanan si Lolo Ogie nang mapatapat siya sa shop. Nang makabalik sa Maynila ay hindi kaagad pumasok sa trabaho si Herlene. Matamlay siyang ngumiti, hindi dahil nabigong makakuha ng mayamang boyfriend. Ang lungkot niya ay nakasentro sa pangungulila kay King. Walang tao nang dumating siya sa apartment. Lahat ng kaibigan ay nasa trabaho pa. Pagod siya, ngunit hindi dahil sa biyahe. Pagod ang damdamin niya sa kaiisip kay King. Pagkalapag ng mga gamit ay lumabas siya ng apartment. Naglalakad-lakad at bumili ng goto sa paborito nilang meriendahan ng mga kaibigan. Dala ang in-order na pagkain sa tray. Naupo siya sa isang solong mesa at tahimik na sinimulan ng pagkain. Nakakailang subo pa lamang siya nang maramdaman ang pagtayo ng balahibo sa batok. Nang pumihit siya sa likuran ay nakita niya si King na humahangos palapit sa kanya. Shocked siya. Sino to? Si Superman? Ang bilis ito nakasunod sa kanya. Nag-awitan ng mga anghel sa puso niya. Pero pinipigilan niya ang sariling lundagin ang papalapit na binata. Kunwari baliwala sa kanyang presence nito. Ipinagpatuloy niya ang pagkain. Herlene, honey, segundo lang ang pagitan ng lipad ng eroplano mo nang makarating ako sa airport. I took the first available flight. I killed the pilot and hijacked the plane para makahabol dito sa Maynila. Sabi nito.
Pigil ang tawa, sumubo siya ng goto, uminom ng coke. Walang nakikita at naririnig. Humila ng isang silya si King at dinala iyon sa tabi niya saka naupo. Tiningnan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa, nang iinsultong tingin. Pagkatapos kalmadong ibinalik niya ang pansin sa kinakain. Hinulo nito ang kamay niya, dinala sa bibig at ito ang sumubo sa goto. Damn it, Herlin, listen to me. Don't talk when your mouth is full. Angil niya. Kaagad nitong nilulon ang kinakain. I love you. Napalakas na balik nito. Ilang tao sa paligid ang nakarinig at nagsimulang tumingin sa direksyon nila. Shh! King, gumagawa ka ng eksena rito. Tumitingin ng mga tao. Saway niya. No, hindi ako aalis. At wala akong pakialam kahit sino pang tumingin. Bumaling ito sa mga taong nasa ibang table at nag-uusyoso. Mahal ko siya. Gusto ko siya pakasalan. Pero galit siya dahil mayaman ako. Kayo ang tatanungin ko, makatarungan ba yon? Iho, sabat ng may edad na may-ari ng gotohan. Kung ayaw niya sa'yo, sakin ka na lang. Tawanan ng lahat ng kumakain. Lalo namang namula si Herlin. King, let's go. Sa ibang lugar na lang tayo mag-usap. Angil niya rito pabulong. Sa halip na umalis, may kinawayan nito. Isang flower vendor sa kalapit na simbahan ang lumapit. Bit-bit ang maraming bulaklak. Inilagay ni King lahat ng mga rosas na iyon sa kanyang paanan. I love you. Please forgive me. Umikot ang itim na mga mata niya. Tinakpan ang mukha. Nakakahiya ka. Tigilan mo yan. Sabihin mo munang pinapatawad mo na ako. Pinandilatan niya ito. Oo na, halika na. Nag-cheer ang mga tao sa paligid. Napangisi ang binata. Will you marry me? Say yes muna. Naipit siya. Alam niyang hindi natitigil si King pati ang mga tao. Yes! Sigaw niya. Pilit hinihila ito paalis ng gotohan. Kinabig siya nito. Niyakap na mahigpit at hinalikan. Ang malawak na golf course ng rest house sa Davao ay napuno ng may kaya-aya sa lugar na iyon sa araw ng kasal ni Herlin. Si King ay nasa altar at naghihintay sa pagdating ng kanyang bride. Si Banjo, ang kanyang best man, ay nasa kanyang tabi. Bilang mga groomsmen ay naroon sina Alfonso at Steve. Nakabalik na rin galing Thailand ang elder brother ni King na si Jeff. Ang buong miyembro ng Elite Men Club ay naroon din bilang mga bisita. Katabi ng mga magulang ni King ay si Lolo Ogie, nakatuksido at malapad ang ngiti. Sa likuran naman ng mga ito ay nakapwesto mga magulang ni Banjo at Alfonso, ang congresswoman na boss ni Mira na pinsan ng mga Pastrana, at ang asawa nito at mga anak. Sa pamilya naman ng bride, hindi mawawala ang kanyang mga kapatid. Magandang-maganda sina Tintin at Mika sa gowns ng mga ito. Abay rin sina Mira at Ellie, maging ang tiya Carmen nila. Ang asawa nito at mga anak ay naroon din. Kinalimutan na ni Herlin ang sama ng loob dito. Ang tiyahin mismo ang humingi ng tawad nang ibitahin niya ito at gawing isa sa mga ninang sa kasal. Nang malaman ni King ang pinakaugat ng dahilan kung bakit gusto niya makapag-asawa ng mayaman, ay lalo siya nitong minahal. Ipinangako nito na wala siyang dapat alalahanin sa edukasyon ng mga kapatid. Ito ang magpapaaral kina Tina at Mika hanggang kolehiyo, anumang kurso ang mapili ng dalawa. The reception flowed with expensive foods and drinks. Ang twin wedding cake ay sintaas ng tao. Ang garden sa golf course ay naging tila paradise sa fairy tale wedding nito. Pagdating ng hapon, bago tumulak ng Paris ang newlyweds for their honeymoon, hinila siya ni King sa souvenir shop. Ipinakita nito sa kanya ang bagong nililok nito. My God, is that me? Hindi makapaniwalang paghanga ni Herlin sa sarili na ngayon ay nakaukit sa bulto ng kahoy. Very you, nakangising sagot nito. See the sharp eyes and the curve of the lips? What? Sexy. Nakatingin din siya. Sa ngayon ay hugis ng sariling labi sa sculpture.
Nope, naka-curve siya. Napangiwi sa sakit ng mahulog ka noon sa kabayo. Pinaghahampas niya ang lalaki na ngayon ay brand new husband na niya. Ang dami namang pwede mong matandaan sa akin. Bakit yun pa? Honey, dyan ka sexy kapag nagagalit. Hinila siya nito. Ikinulong sa mga bisig at bumulong. I love you. I love you too. Nangilid ang luha sa mga mata ni Herlene. I'm so happy. I've never been this happy. Nagsusumiksik siya sa mga bisig ng asawa. She could stay there forever. Alam niyang nandun ang totoong kaligayahan. And I vow to spend the rest of my life keeping you happy. Sinserong tugon ni King. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-iibigan ni King at Herlene. At lagi po nating tatandaan, sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay nakakuha kayo ng aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan ninyo ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po! God bless! At ingat tayong lahat!